Hindi yun isang unreasonable length of time. Sa tabi niya, mukhang 1,000 kilong bigat ang naalis sa mga balikat ni Xuan Min, sabay sabing, eksakto. Ang pagtulong ay talagang bahagi ng aming pagkatao. Ngunit nang magkasundo ang dalawang lalaki, biglang napuno ng luha ang mga mata ni Halin habang lumingon siya. Ibig bang sabihin ito na kung hindi ko gustong bumalik pagkatapos ng 5 taon, kakalagkarin niyo ako paalis ng sapilitin? Ama, nagpaplano ba kayong sirain ang ironclad laws ng ating Duang clan? Nagulat sa matalas na tanong ng kanyang anak, nautal si Duang Quandan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Maayos na pumasok si Jinho para ayusin ang tensyon. Pagkatapos ng 5 taon, kung gusto pa rin niyang Miss Duang, ayos ba iyon? Nang marinig ang sagot na gusto niya, agad na bumalik ang kulay sa mukha ni Halin, sumagot siya ng mahina. Kung ang aking benefactor ay nagbigay na ng kanyang salita, ang abang servant na ito ay susunod. Kapag dumating ang panahong iyon, wala na akong gagawing mga objections. Tinitingnan ng magandang dalaga sa kanyang harap, kinalkula na ni Jinho ang mga numero sa kanyang isip. Ang pagkakaroon ng isang dalaga mula sa Duang clan sa lugar ay isang serious buff para sa kanyang establishment. Ang itali ang kanyang sarili sa babae habang buhay ay magiging isang malaking drag. Pero 5 taon, iyon ay totally manageable. Inisip niya na magiging homesick din ito sa loob ng ilang taon at mag-iimpake na rin ng sariling gamit. Eksaktong sandaling iyon, ang boses ni Duang Quantan ay humiwa sa kanyang mga iniisip. Tumayo ang lalaki, pinagdikit ang mga kamay sa likod habang idinedeklara, ang usapin tungkol kay Halin ay tapos na. Pero bigla siyang umikot. Master, hinahamon kita sa isang single exchange. Bago pa maproseso ni Jinho ang kanyang gulat, ang lahat ay nasa loob na ng isang malawak na martial arts arena. Sina Jinho at Duang Quantan ay nakatayo ng magkaharap, ang kanilang mga oris ay nag-aalab hanggang sa langit. Sa likod ng ulo ng Duang clan ay nakatayo sina Xuan Men at ang dalawang dalaga. Sa kabilang panig, ang mga pinagkakatiwalaang disciples ni Jinho ay nakaposisyon na. Sa malayo pa, ang personal peanut gallery ni Jinho ay nagsimula na ring magbulungan at magpustahan. Impossible! Ang mabuhay ng ganito katagal at makasaksi ng isang legendary showdown kasama ang Nether King mismo. Kapantay niya ang Wave Sovereigns 3 Kings at 5 Absolutes. At hindi yun biro. Sabi naman ng isa pang old-timer, hindi nakapagtataka na ang pamilya Ping mula sa Hebei ay nakabantay sa ating proprietor. Nagkakaroon na ng perfect sense ang lahat. Sumingit ang iba, sinisinghalan na tinatawag nila itong spark, pero sa tingin nila, mukhang may Mado School dito. Nakatayo sa labas ng ring, hindi na itago ni Xiao Jiang ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ang tanong ay lumalabas sa kanyang bibig, sa tingin niyo ba ang boss, kaya ba niya itong i-handle? Si Chung Maom naman, habang ang mga mata ay nakapako sa match, ay nagpakawala ng isang mahinang ungol bago sumagot. Mahirap sabihin, manood na lang kayo, kahit ako ay curious makita kung paano ito mag-unfold. Samantala, sa entablado, hindi gumalaw ng kahit 1 pulgada si Jun Chang. Mababa at stable ang kanyang boses. Gusto mo bang bigyan kita ng ilang galaw bilang handicap, o magkakaroon tayo ng isang proper bout? Tumanggi si Jen Hao na ma-intimidate. Ang kanyang sagot ay matalas at firm. Senyor, hindi niyo kailangang magpigil para sa akin. Nang marinig iyon, isang malalim na noong smirk ang gumuhit sa sulok ng mga labi ni Jun Changeng. May spirit ka, Terra. Halos hindi pa naglalaho ang mga salita ng ang internal energy ni Jen Ha ay sumabog. Ang kanyang katawan ay naging parang isang bolt of lightning na nakatutok sa kanyang kalaban. Ang kislap ng kanyang blade ay isang silver flash. Atake pagkatapos ng atake, bumubuhos sa isang relentless assault kay Jun Chang. Ngunit ang matanda ay parang isang dahon sa hangin, walang hirap na umiiwas sa bawat mapanganib na arc. Nakikita ang nakakabagabag na calm ng kanyang kalaban, itinulak ni Hao ang kanyang bilis sa F. At gayunpaman, sa harap ng bagyong iyon ng Sword Ki ay, umiwas lang si Jun Chong, isang sidestep, isang lean, wala nang iba. Pagkatapos, nang walang babala, itinaas ng matandang master ang isang kamay. Isa lang, ang buong storm ng atake ni Jen Ha ay, ang iyong power. Ito lang ba talaga ang taglay mo? Bilang sagot sa taunt, ang dulo ng blade ni Hao ay nagpakawala ng isang matinis na tili, sumusugod paarap kasama ang kanyang defiant roar. Nagsisimula pa lang tayo, pag-atake, pagtatanggol. Isang isipan ng kislap sa isip ni Hao. Gaano na ba katagal mula nang maramdaman niya ang ganitong kalayaan na ilabas ang lahat?
Sa mata ng mga karaniwang tao, ang fighting stage ay naging isang hindi maintindihang blur ng mga magkakabuhol na white-hot streaks of light. Isa akong monolith. Muling lumitaw ang anyo ni Genha, hinihila ang kanyang espada sa sahig, nagpapadala ng mga sparks habang sumusugod ng diretso kay Junchong. Agad na napansin ng matandang master na ang footwork ng bata ay sumailalim sa isang complete transformation. Ang mga pupils ni Jun Changeng ay nanliit. Dalawang sumisigaw na white phantoms ang nagbanggaan. Klang! Isang mundong yumayanig na pagsabog ng tunog ang lumitaw, nagpapadpad ng ulap ng alabok na tuluyang hamarang sa paningin. Sa instinct, itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay para protektahan ang kanilang mga mukha habang nakapikit ang mga mata. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang boses ni Chung Maong ay umalangaw na parang kulog. Buksan ang inyong mga mata at manood ng mabuti. Kung makaligtaan nyo ang sandaling ito, magsisisi kayo sa buong buhay nyo. Ang kanyang mga salita ay parang isang jolt of lightning. Idinilat ni na Xiaolong at Chunming ang kanilang mga mata sa isang breathtaking sight. Ang mga espada ni na Genha at Junchang ay nakalok sa isang deadly waltz. Bawat banggaan ay nagtatapon ng shower of sparks. Ang demonic screech ng bakal sa bakal habang walang hirap niyang nino-neutralize ang isa pang wave ng sword chi ni Janos. Isang nakagugulat na realization ang dumating kay Junchong. Ang batang ito ay patuloy na nagpapa-flare ng kanyang internal power. Ngunit sa halip na manghina, ang kanyang aura ay lalong lumalaki, nagiging mas malakas kaysa noong kinakaharap niya ang tidal wave ng mga atake mula kay Jin Hao. Isang storm na walang senyales ng pagtatapos. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang flicker ng bagong bagay ang lumitaw sa mga mata ni Jun Changeng, caution. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng matanda habang sinasalag ang atake. Ang kanyang isip ay naguguluhan sa shock. Isang sword style na ganito ka-vicious. Diretsyong nakatutok sa kanyang mga fatal spots. At nagagawa pa niyang isingit ang mga palm strikes. Anong klaseng grandmaster kaya ang nagsanay sa isang monster na katulad nito? Habang patuloy niyang nino-neutralize ang assault ni Trona, hindi niya mapigil ang makaramdam ng isang grudging admiration. Ang maabot ang realm of mastery na ito sa murang edad ay tunay na formidable. Si Jinwoo, sa kabilang banda, ay lubos na nakalubog sa labanan. Sa bawat hiwa ng kanyang espada, at habang mas matagal na lumalaban si Quan Dan, lalo itong nagiging wary, pangunahin dahil ang isang martial art na kayang bumuo ng lightning ay isang incredible rarity sa mundong ito. Maaari kaya, isang ideya ang kislap sa isip ng matanda, at agad niyang ini-channel ang kanyang energy. Sa isang kisap mata, isang malakas na palm strike mula kay Quan Dan ang diretsyong tumama sa tuhod ni Jinwoo. Pagkakita sa galaw, ang kanyang mga senses ay agad na nagbabala, at ang kanyang katawan ay instinctively na umiwas. Ang strike ng matanda ay hamyuni sa paglampas, muntik nang tumama. Pero naka-arch na pa-backward si Jinwoo, bahagyang umiiwas sa mapanganib na blow. Kahit tila ito na nga ang inaasahan ni Quan Dan, sa halip na frustration, isang smirk ng matinding interest ang naglaro sa labi ng matanda. Agad siyang nagsagawa ng isang bagong movement technique, pinalalapit ang distansya kay Tron Hao. Sa pagkakataong ito, ang Binate ang nahirapang ipagtanggol ang sarili, ang kanyang isip ay nagkukumahog na i-analyze ang pagbabago sa tactics. Tunay ngang nararapat siya sa kanyang titulo bilang ang Underworld King. Kahit hindi gumagamit ng poison o hidden weapons, ganito pa rin siya kalaking threat. Bawat galaw ay isang killing technique. Nang walang babala, nagpakawala si Quan Dan ng isang exceptionally treacherous strike. Nagmamadaling itinaas ni Jinwoo ang kanyang espada para hamarang. Isang desisyon ang dumaan sa kanyang isip. Humantong na ito rito. Ito na lang ang tanging option na natitira. Agad na ginamit ni Tron Hao ang lakas ng impact para tumalon pa backward, kumakawala mula sa attack range ni Quan Dan. Kinalkala niya sa loob na kung ilalabas niya ang kanyang buong power, hindi imposible ang tagumpay. Pero ang kabayaran ay ilang buwang pagiging bedridden para mag-recover. Isa lang itong friendly duel. Hindi sulit ang isang labanan hanggang sa huling hininga. Sa isiping iyon, biglang pinagdikit ni Jinwoo ang kanyang kamao sa isang sulot at nagsalita. Ang abang ito ay maraming natutunan mula sa exchange na ito. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Wan Thunang, nakikita kong marami ka pang lakas na natitira. Bakit ka tumitigil? Ngumiti lang ng bahagya si Jinwoo, sumasagot ng mahina. Sapat na ito, o hindi pa ba ito sapat para patunayan ang aking halaga? Ang cryptic remark na iyon ay nagpahalakhak kay Quan Dan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na amusement.
Mukhang ang maliit na ina ito ay hindi nagtatago ng isang simpleng python, kundi isang great serpent na naghihintay. Hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Jinwoo, nagbigay lang siya ng sariling profound reply. At kayo, wala kayong intensyong itago ang sarili ninyong identity, hindi ba? Sa pagsasabi niyon, tumalikod siya at naglakad paalis, naiintindihan ang lahat ng perpekto. Akala niyo ba talaga hindi ko iyon makikita? Hindi ito kailanman naging tungkol sa isang simpleng martial contest. Isang test para makita kung karapat-dapat ba akong pagkatiwalaan sa inyong anak. Nagsimulang maglakad si Kwandan kasunod niya. Ang kanyang boses ay puno ng curiosity. Ang matandang ito ay tunay na curious. Innkeeper, anong Grandmaster ba ang nagturo sa inyo? Nanatiling unfazed si Jinwoo habang sumasagot. Mula ito sa isang lugar na hindi nyo ituturing na karaniwan. Nang marinig ang sagot na ito, hindi nagpakita ng disappointment si Kwandan. Sumagot lang siya ng casually. Sige, kung gayon. Kaya hindi pala ito isa sa mga demonic arts ng evil sect. Yun nga lang, ang matandang ito ay hindi pa nakasaksi ng gayong teknik noon, na pumukaw sa aking curiosity. Pinanatili ni Tronhao ang kanyang serene smile. Gaya ng nasabi ko na, kabilang ito sa isang unknown school. Bago pa siya matapos, nag-click ang dila ni Kwandan nang may pang-aasar, ikanaway ang kamay para putulin siya. Naiintindihan ng matandang ito, ang pag-uusisa sa martial origins ng iba ay isang ang breach of etiquette. Eksaktong sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Halin, ang kanyang mukha ay puno ng malalim na pag-aalala. Benefactor, ayos lang ba kayo? Si Dan Hao, na mukhang medyo flustered, ay sumagot. Ayos lang ako. Yun nga lang, ang titulong iyon, Young Miss, maaari mo na lang akong tawaging Master TR o kaya ay Mr. Nino. Sapat na ang Tran. Nang marinig ito, ang mukha ni Halin ay bamuka na parang bulaklak habang masayang sumasagot. Opo, naiintindihan ko, Master Tran. Nakikita ang kanyang minamahal na anak na nag-aasikaso kay Jinwoo habang tuluyang hindi siya pinapansin. Ang puso ni Kwandan ay nahulog sa isang 10,000 feet abyss. Isang halo ng sakit at indignation ang sumakal sa kanya habang nauutal. Halin, sa iyong puso ba ngayon, mas importante na si Master Tran kaysa sa iyong sariling ama? Ang dakilang duwang Kwandan, na nakalabas ng walang galos mula sa isang mundong yumayanig na labanan kay Jinwoo, ay tuluyang nawasak ngayon sa isang pangungusap mula sa kanyang anak. Nang inig siya, bumubulong, ito na ba ang ascension to the heavens? Ang aking paningin, bakit ito nagiging completely white? Ang matandang ito, sa tingin ko ay malapit na akong makamit ang immortality dito at ngayon din. Sa huling mga salitang iyon, bumagsak siya ng dramatically sa mga bisig ni Xuanmin. Sa gulat, nagmadali si Xuanmin na saluhin siya, sumisigaw, Big Brother, kailangan mong gumising. Samantala, isang malamig na kaisipan ang humiwas sa isip ni Jinwoo. Ang Millennium Purple Jeans Senador. Mukhang dumaan pa ako sa lahat ng abalang iyon para hanapin iyon para sa kanya nang wala lang, hindi ba? Nang dumating ang dapit hapon, ang huling mga sinag ng araw ay dumaan sa mga sulok ng tea house. Nag-iinuman sina Xuanmin at Kwandan. Napansin ang pensive mood ng kanyang kapatid, nagtanong si Xuanmin, Big Brother, may bumabagabag ba sa iyong isip? Nakatupi ang mga braso ni Kwandan, ang kanyang tingin ay nakapako sa isang malayong punto. Ang pagsasabi ng oo ay totoo, ngunit ang pagsasabi ng hindi ay hindi rin naman mali. Agad itong naunawaan ni Xuanam, na nag-alok ng isang mapanuring ngiti. Tila nag-aalala ka pa rin sa sitwasyon ni Halin. Tumango si Kwandan, bahagi nga iyon, ngunit may iba pang bagay na talagang nagpapabagabag sa akin. Habang nagsasalita siya, isang kislap ng hinala ang nagliyab sa isipan ni Kwandan, na naging sanhi ng pagkunot ng kanyang noo bago pa man niya maubos ang kanyang tea. Ang laban na iyon kanina, mayroong isang bagay na deeply unnatural tungkol doon. Habang mas lalo ko itong iniisip, mas lalong kinikilabutan ang balat ko. Bigla niyang naalala ang sandaling iyon. Nakatayo si Tronhao na ang mga kamay ay nakakalas sa kanyang likuran, ang gilid ng kanyang bibig ay umaangat sa isang manipis na nuwang smile. Ito ay isang smirk na nagpadala sa isip ni Duang Kwandan sa mabilis na pagtakbo, at isang icy dread ang nagsimulang gumapang paakyat sa kanyang spine. Ang tingin sa mga mata ng innkeeper na iyon nang matapos ang duel. Ito ang glare ng isang matigas na tao na flat out na tumangging tanggapin ang pagkatalo. Ang alaala pa lamang ay nagpabagsak sa teacup ni Duang Kwandan. Ang matalas na tunog ay bumasag sa katahimikan.
Ang mapanghamong titig na iyon ay tila sumisigaw na kung gusto niya talaga, ang Great Master ng Sichuantang sect ay wala kundi isang langaw lamang na pwedeng swatted. Posible kayang ang arrogant whelp na iyon ay nagpipigil pa rin ng kanyang true power.